Nadagdagan palalo ang bilang ng mga Pilipino na posibleng magpasko ng malungkot ngayong 2025 matapos lumobo ng higit 1% ang unemployment rate ng bansa. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, maliit na porsyento lamang ng karagdagang labor force ang natanggap sa trabaho. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sumampa sa higit 2 milyong Pilipino ang naitalang walang trabaho o negosyo para sa buwan ng Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa press briefing ng PSA, umangat sa 5.0% ang unemployment rate ng bansa o katumbas ng 2.54 milyong Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 3.8% noong Setyembre o sa dati 1.96 milyong Pilipino at mas mataas din sa 1.97 milyong Pilipinong walang trabaho noong Oktubre nakaraang taon. Paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ito ay dahil sa pagpasok ng dagdag na 1.4 milyong Pilipino sa labor force kung saan 400,000 lamang sa mga ito ang nagkaroon o natanggap sa trabaho. Tumaas din ang porsyento ng mga Pilipinong underemployed o mga Pilipinong naghahanap ng karagdagang oras sa trabaho. Ito ay natala sa 12.0% kumpara sa 11.1% noong Setyembre. Katumbas ito ng 5.81 milyong Pilipino naghahanap ng dagdag working hours kumpara sa 5.52 milyong Pilipino noong Setyembre. Kapansin-pansin naman ang pagbaba ng mga nagtatrabaho sa construction sa 4.71 milyong Pilipino kung saan ito ang nakapagtala ng pinakamataas na dagdag sa may trabaho noong Setyembre sa 4.97 milyong Pilipino. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagtaas ng mga Pilipinong may trabaho sa industriya ng agriculture and forestry na mula sa 8.86 milyon noong nakarang buwan ay umangat pa ito sa 9.22 milyong Pilipino na ayon sa PSA ay tumaas ang bilang ng mga nagtatanim ng palay at mais. Samantala nakapagtala ang PSA ng 48.62 milyong Pilipino ang mayroong trabaho kung saan services sector pa rin ang may pinakamalaking bahagdan ng manggagawa sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.